Subalit bago pa man tapusin ni Yuanju si Officer Zhang, hindi niya makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Makikita si Fang Ning na tila nagbagong anyo, naglalabas ng nakakagimbal na aura. Sa isang iglap, biglang binali ni Fang Ning ang braso ni Yuanju, na nagdulot ng matinding sakit sa kanya. Kasabay nito, sinundan pa ni Fang Ning ng isang malakas na pag-atake, dahilan upang tumalsik si Yuanju ng napakalayo. Hindi makapaniwala si Officer Zhang sa kanyang nakikita. Subalit sa gitna ng lahat, biglang kinuha ni Fang Ning ang sigarilyo. Kasabay nito, inabot niya ito pabalik sa kanya. Naisip ni Officer Zhang, "Fang Ning, nagdadaya ka ba?" Biglang nagsalita si Fang Ning at kalmadong sinabi, "Good work. Magpahinga ka na, ako na ang bahala mula dito." Ngunit sa galit, biglang sumugod si Yuanju at malakas na sinabi, "Hindi maaari. Paano mo nabasag ang bagong spirit binding prison ng doktor? Wala ka nang natitirang spiritual energy matapos ang laban kay Yuanlong." Bago pa siya makapagpatuloy, mabilis na kumilos si Fang Ning at agad na nakalapit sa harapan ni Yuanju. Habang naglulunsad ng pag-atake si Fang Ning, mariin niyang sinabi, "Ang sakit na idinulot mo sa iba ay ibabalik ko sa iyo lahat." Labis itong ikinagulat ni Yuanju. Sa isang iglap, sunod-sunod na malalakas na atake ang tumama kay Yuanju mula kay Fang Ning, dahilan upang muli itong tumalsik ng napakalayo. Subalit sa kabila ng mga pinsalang natamo, muling bumangon si Yuanju, puno ng galit, at mariing sinabi, "Pinilit mo akong gawin ito." Agad niyang ginamit ang kanyang ultimate skill, Star-Shattering Water. Kasabay nito, lumiwanag ang buong paligid, animoy may sumabog na bituin sa gitna ng labanan. Matapos ang nakakasilaw na liwanag, malakas na inihayag ni Yuanju, "Star-Shattering Mercury. 2 star-shatterings, Dome Obel ang aking lakas." Kasunod nito, mabilis siyang naglunsad ng malakas na pag-atake kay Fang Ning. Ngunit kalmado lamang si Fang Ning na gumawa ng isang matibay na barrier, habang unti-unting nasasira ang Ice Stone ni Yuanju. Nagulat si Yuanju sa nakita at sinabi, "Ginagamit mo ang kapangyarihan ng special spirit." Sa sandaling yun, biglang pinakawalan ni Fang Ning ang mga kadena na may nakakasilaw na liwanag. Sa bilis ng kanyang galaw, mabilis na napalibutan si Yuanju ng mga kadena habang galit itong nagsabi, "Huwag mong sabihing nakipagkontrata ka sa espiritu na yon. Paano nangyari yon? Ang isang kontrata ng espiritu ay hindi maaaring sirain, walang pagtataksil. Tanging buhay at kamatayan lang ang magkasama." Habang patuloy na ginagapos si Yuanju ng mga kumikinang na kadena, napansin nito at napaisip, ibinigay ng special spirit ang buong kapangyarihan nito sa iyo nang walang pag-aalinlangan. Kaya mo nagawa ang ganitong uri ng lakas. Pero kung iniisip mong sapat na ito para talunin ako, nagkakamali ka. Dagdag pa ni Yuanju, "Akala ko sapat na ang kapangyarihan ng 2 star-shatterings para tapusin kayong lahat. Hindi ko inakala na aabot pa ako sa ganitong sitwasyon." Biglang ginamit ni Yuanju ang Star-Shattering Metal and Wood, sa kabila ng pagkakagapos, nagawa niyang makawala sa mga kadena ni Fang Ning. Kasabay nito, buong yabang niyang sinabi, "Ang kapangyarihan ko ay lampas sa kaya mong imahinasyon." Biglang naglabas ng isang malaking espada si Yuanju habang buong yabang na sinabi, "Bakit pa kaya aalis si Brother Yuanlong nang walang alinlangan?" Kasunod nito, agad niyang ginamit ang Sky-Splitting Slash at umatake kay Fang Ning. Subalit, madali lamang itong naharangan ni Fang Ning, na tila walang hirap sa pagdepensa. Kasabay nito, mabilis na gumalaw ang mga kadena ni Fang Ning at agad na pumalibot kay Yuanju. Nagulat si Yuanju sa bilis ng pangyayari, hindi niya inaasahang mahuhuli siya ng ganoon kadali. Pagkatapos, buong lakas na pinaikot-ikot ni Fang Ning si Yuanju sa ere bago ito malakas na ibinagsak sa lupa. Ang lakas ng impact ay nagdulot ng malawak na pagyanig. Dahil dito, muling nainis si Yuanju at galit na sinabi, "Talagang pinapainit mo ang ulo ko." Agad niyang ginamit ang kanyang ultimate skill na Star-Shattering Earth. Sa isang iglap, nagtipon-tipon ang mga bato sa paligid at bumuo ng isang higanteng kamay. Kasunod nito, sinuntok ni Yuanju ang lupa, at biglang lumitaw ang kanyang susunod na kakayahan, Spirit Domain Expand, 5-star Convergence. Habang nagbabago ng anyo, mariing sinabi ni Yuanju, 20 taon na ang nakalipas mula nang ginamit ko ang kapangyarihan ng 5-star Convergence. Ang wasak na kapangyarihang dulot nito ay kayang gawing abo ang kahit sino sa isang iglap.
Sa gitna ng kanyang pagsalakay, dagdag pa niya, noong huling ginamit ko ang teknik na ito, 1 taon akong nakarete sa kama bilang kapalit. Ngunit ngayon, tatanggapin ko ang kapangyarihan mo ng buong kasiyahan. Sa kabila ng banta, kalmado lamang na sinabi ni Fang Ning, malugod kang subukan. Habang papalapit si Yuan Ju, may halong yabang niyang sinabi, hayaan mong sabihin ko sa iyo, pagkatapos ng 5 beses na 5-star shatterings, ang kapangyarihan ko ay tumaas ng 5 beses. Nakatakda na ang wakas, ako ang magiging huling nagtatagumpay. Nang magsalpukan ang kapangyarihan ng dalawa, isang nakakasilaw na liwanag ang nagliyab sa buong paligid. Subalit, laking gulat ni Yuan Ju nang maramdaman niya ang matinding pinsala sa kanyang braso. Sa kabila ng kanyang malakas na kapangyarihan, si Yuan Ju ay tuluyang napaatras, halatang hindi makapaniwala, habang sinasabi, hindi. Paano nangyari ito? Bakit walang epekto ang aking annihilating power laban sa'yo? Sino ka ba talaga? Sa halip na sumagot, si Fang Ning, kasama ang prinsesa, ay naglunsad ng pag-atake. Buong kumpiyansang sinabi ni Fang Ning, tinanong mo kung sino ako, hindi ba't inimbestigahan na ng Yuan Shang family ang lahat tungkol sa akin? Tapos na ito, Yuan Ju. Dahil sa malakas na atake mula kay Fang Ning, halos masira na ang kasuotan ni Yuan Ju. Bumagsak ito sa lupa, puno ng sugat at walang nagawa kundi magmakaawa, huwag mo akong patayin. Nagkamali ako, nakikiusap ako, patawarin mo ako. Isa kang mabuting tao, tulad noong pinakawalan mo si Kyujing. Palalagpasin mo rin ako, hindi ba? Subalit malamig na sinabi ni Fang Ning, talagang kinasusuklaman ko ang Yuan Shang family. Kasabay nito, naalala niya ang mga salita ni Officer Zhang, na tila nagbigay ng bigat at lalim sa kanyang damdamin. Ngunit walang awa si Fang Ning. Sa halip, muling pinalakas nito ang kanyang atake at tuluyang pinuntirya si Yuan Ju. Subalit, bago niya maibigay ang huling dagok, nagulat si Fang Ning sa kanyang nakita, isang ahas ang bigla na lamang lumitaw sa kanyang harapan. Agad siyang lumingon sa itaas at nakita ang isang misteryosong babae na nakatayo roon. Niligtas ng babae si Yuan Ju at malumanay ngunit may halong pang-aasar na sinabi, Little Yuan Ju, hindi mo ito inasahan, hindi ba? Kailangan mo pa rin ako. Ang doktor ay niligtas ka. Dagdag pa ng babae, kung hindi dahil sa plano ng doktor na ipadala ako rito upang linisin ang gulo, tuluyan ka nang nagpaalam sa mundong ito, Yuan Ju. Saglit na sumagot si Yuan Ju, halatang nagtatampo, linisin ang labanan. Huwag mong sabihing iniisip mong hindi namin kayang hawakan ito ni Yuan Long. Subalit natatawang nagsalita ang babae, hindi mo pa rin ba naiisip kung bakit piniling panuorin ni Yuan Long ang laban mo kay Zhang Tiandao? Saglit na sumagot si Yuan Ju, puno ng tiwala sa sarili dahil naniniwala si Yuan Long sa aking lakas. Ngunit sa biglang pagkakataon, kaya sumagot ang babae, kung ganoon, bakit, kahit hawak niya na ang sitwasyon, umalis siya ng mag-isa sa halip na kunin ng special spirit? Napaisip si Yuan Ju bago tumugon, ano ang ibig mong sabihin? Subalit biglang samuka ng dugo si Yuan Ju at nawala ng malay. Habang tinitignan nito, malamig na sinabi ng babae, Yuan Ju, ang pansamantalang pagkakahimbing na ito ay halos magparamdam sa akin ng bahagyang awa. Pero huwag kang mag-alala, hindi ko hahayaang mamatay ang buhay mo rito. Lumapit ang babae sa harapan ni Fang Ning at may tiwala sa sariling sinabi, sabay nating pababagsakin si Yuan Long mula sa kanyang pedestal. Nag-usisa si Fang Ning, isa ka rin ba sa pamilya ng Yuan? Tumugon ang babae, oo, isa ako tagapaglingkod ng doktor. Sinabi ni Fang Ning, isa ka sa 12 Guardians, narito ka rin ba para kay Zhang Li? Kung gayon, huwag mo akong sisihin kung magiging malupit ako. Ngunit mabilis na sumagot ang babae, yan ay misyon nila at walang kinalaman sa akin. Hindi ako makikilaban sa iyo, ang kailangan ko lang ay kunin si Yuan Ju. Sa narinig, agad na pinakawalan ni Fang Ning ang kanyang mga kadena at sinabi, maaari kang umalis, pero si Yuan Ju ay kailangang managot sa kanyang mga ginawa. Nang subukang igapos ni Fang Ning ang dalawa, mapang-asar na sinabi ng babae, walang kailangang mainis ng ganyan, dahil napakagwapo mo. Bigla, lumitaw ang maraming ahas sa paligid ng babae. Napansin ito ni Fang Ning at sinabi, isang trap o isang klase ng clone ng teknik. Kailan niya ito nagawa? Bigla na lamang napunta ang babae sa likod ni Fang Ning at sinabi, ang bilis mo namang dumaan sa dahas.
Kaya agad niyang inatake ang babae ngunit naging ahas lamang ito, biglang sumulpot ang babae sa gilid. May halong pang-aasar na sinabi ng babae. Nakakatakot ka naman. Ngunit sa isip ni Fang Ning, pilit niyang inuunawa ang nangyayari, bakit siya na lang, itinago niya kaya si Yuan Ju kung saan. Kaya agad kumilos si Fang Ning nang mabilis upang atakehin ang babae, sabay sabing, kung ipipilit mong makialam, papatayin kita. Ngunit biglang lumabas muli ang mga ahas upang saluhin ang kanyang pag-atake. Sa kanyang likuran, makikita ang mga clone ng babae, habang sinasabi nito, Pogi, dahan-dahan lang. Walang kailangang magmadali, hindi mo pa nga alam kung ano ang mga kakayahan ko, paano mo ako matatalo? Alam ko na ang kalagayan mong soul fusion state ay kumokonsumo ng maraming espiritual na enerhiya. Sa haba ng laban na ito, gaano pa kaya karami ang natitira mong lakas? Hanggang kailan mo pa ito kayang ituloy? Sige pa, mas lakasan mo. Agad na umatake si Fang Ning, ngunit isa lamang clone ang nataman niya. At muli siyang napalibutan ng clone ng babae. Habang napapaligiran, inakit pa siya ng babae, sabay sabing, Pogi, tigilan mo na. Hindi mo ako masasaktan ng ganito. Paano kung maglaro na lang tayo? Pangako, ikaw pa ang magmamakaawang na ituloy. Naglabas ng malaking kapangyarihan si Fang Ning upang tapusin ang mga clone na malapit sa kanya. Ngunit sa halip na mabawasan, mas dumami pa ang mga clone ng babae sa paligid. Nagtanong si Fang Ning sa prinsesa, maituturo mo ba ang tunay niyang anyo? Sumagot ang prinsesa, hindi, asawa ko. Ang espiritual kong pandama ay nagsasabing lahat sila ay totoong katawan. Nagulat si Fang Ning, lahat totoong katawan. Paano nangyari yon? Muling nagsalita ang babae at nagsabi, bakit ka tumigil? Gusto ko pa. Mabilis na umatake si Fang Ning sa mga clone, sabay sabing, kung ganoon, sisirain na lang natin silang lahat. Tingnan natin kung saan sila magtatago. Pagkatapos ay muling nagtanong si Fang Ning, alam mo na ba kung sino sa kanila? Ngunit biglang narinig niya ang boses ng babae mula sa kanyang likuran. Bawat isa sa aking mga katawan ng ahas ay may lakas na katumbas ng isang level 4 na kaluluwa. At iniisip mong madali mong masisira silang lahat. Dagdag pa ng babae, tulad ng inaasahan mula sa lalaking nakagawa ng soul contract sa special spirit. Muling umatake si Fang Ning sa babae, ngunit biglang nakaramdam siya ng kakaiba, parang may bigat na pumihil sa kanyang pagkilos. Napatanong siya, ano, bakit hindi ako makagalaw? Agad namang sumagot ang babae, sa wakas, naubos na rin ang iyong spiritual energy, gaya ng inaasahan ko. Sinamantala ng babae ang pagkakataon at mabilis na inatake si Fang Ning. Kasabay nito, nawala ang spirit fusion ng ating mga bida. Ginamit ng babae ang kanyang soul skill na Serpent Bind, at mabilis niyang ginapos ang dalawa gamit ang mga ahas. Natatawa pa siyang nagsabi, ang lalaking madaling tumalo kay Yuan Ju ay hindi pala kayang depensahan ang sarili laban sa aking soul skill. Siguradong magbibigay ng malaking gantimpala ang doktor kapag nakuha ko rin ang special spirit. Biglang isang sibat ang tumama sa babae, dahilan para ito mapatigil. Nagulat si Fang Ning sa nangyayari, at kasabay nito, dumating ang dalawang tauhan sa gitna ng labanan. Sinabi ng babae, pasensya na, late kami. Nagulat ang babaeng ahas sa kanilang pagdating at sinabi, hindi ko akalaing magpapadala ang Soul Hunters ng Rain Squad. Ang babaeng hunter ay tinawag ang pangalan ng babaeng ahas na si Yuan Shi. At nagsabi, ngayon, huhulihin ka namin at dadalhin pabalik sa organisasyon. Agad na umatras si Yuan Shi, iniisip, hindi maganda. Pareho silang level 6 ability users at eksperto sa soul arts. Ang soul art ni Red G, lalo na, ay perpektong panlaban sa aking mga clone. Panahon na para umatras, ngunit biglang lumitaw sa likuran niya ang isang lalaki mula sa Rain Squad. At nagtanong, ano, tatakas ka ba? Agad nitong ginamit ang kanyang soul skill na choking embrace upang sakalin si Yuan Shi. Sa isip ni Yuan Shi, bumabagal ang daloy ng aking spiritual energy. Kailangan kong makawala agad. Sa isang mabilis na galaw, nagbago siya ng anyo, naging isang ahas upang makawala sa pagkakasakal. Pagkatapos ay umatake si Red G, upang matamaan si Yuan Shi, subalit madali lamang niya itong naiiwasan. Isang malakas na pagsabog ang naganap, tila may naghahandang mangyari. Tinawag ni Yuan Shi ang lalaki na si Yuying at sinabi, ang baho mo. Agad na sumagot si Yuying, pasensya na.
Mabilis na ginamit ni Yuan Shi ang soul skill na Dragon Python Rampage. Isang malaking python ang mabilis na sumalakay sa dalawa. Agad na naghanda si Reggie sa paparating na atake at madali niyang pinabagsak ang python. Pagkatapos, isang portal ang lumabas, at hawak ni Yuan Shi si Yuan Ju, habang sinabi niyang, "Well then, aalis na ako." Sa isip ni Fang Ning, yung teleportation artifact na naman. Hahayaan ba nating makaalis sila? Bago pa man mawala si Yuan Shi, tinanong siya ni Fang Ning, "Interesting ba?" Ngunit nagulat si Yuan Shi sa naramdaman niya. Ginamit ni Fang Ning ang spirit domain at agad niyang nahawakan si Yuan Shi, sabay sabi, "Hindi ka makakatakas ngayon." Subalit, isang malakas na kapangyarihan ang pumalibot sa buong paligid. Kaya napatanong si Yu Ying kung anong nangyayari. Kasabay nito, isang malakas na pagsabog ang nangyari habang makikita si Fang Ning, na mabilis na huhulag pa ibaba. Kaya ang dalawa na sina Yu Ying at Reggie ay napaatras dahil sa lakas ng impact. Dahil dito ay napilitan si Reggie na gamitin ang kanyang sibat upang mapahinto ang kanyang pag-atras. Pagkatapos nangyari ay nasabi ni Reggie, "Hindi ka panipaniwala." Habang si Yu Ying ay nagsabi, "Ang batang yun pinigilan niyang ang Lunar Disc's teleportation." Habang si Fang Ning ay tumalsik mula sa pagkakahulog, hawak-hawak niya ang isang braso. Matapos nito, napasuntok si Fang Ning sa lupa at nagagalit na sinabi. Nakatakas siya. Kasabay nito, agad na pinulot ni Reggie ang braso ni Yuan Shi at inutusan si Yu Ying, "Pumunta ka at tingnan si Instructor Zhang. Ako na ang bahala dito." Agad na sumunod si Yu Ying sa kanyang captain. Mabilis na binalutan ni Reggie ng bandage ang naputol na braso ni Yuan Shi. Pagkatapos, nilapitan niya si Fang Ning at sinabi, "Ang pagkuha ng braso mula sa Abyssal Serpent ay makakatulong sa amin upang masusing pag-aralan ang mga kakayahan nito. Iuulat namin ang iyong kontribusyon sa organisasyon." Pagkatapos ay inabot ni Reggie ang kanyang kamay upang tulungan si Fang Ning, sabay tanong kung ayos lang ba siya. Biglang pumagitna ang prinsesa, na may halong selos sa kanyang mukha, na nagtataka naman si Reggie. Agad na pinigilan ni Fang Ning ang prinsesa at sinabing ayos lang siya. Nagtanong si Fang Ning, "Kayo ba ay mga soul hunters na dumating matapos makatanggap ng mensahe mula kay Officer Zhang?" Sumagot si Reggie, "Oo, ang pangalan ko ay Reggie, at ito ang teammate ko na si Yu Ying." Pagkatapos, hinawakan ni Reggie ang balikat ni Fang Ning at nakangiting sinabi, "So ikaw pala yung promising newcomer na binanggit ni Instructor Zhang. Napakagwapo mo pala sa malapitan." Nagalit ang prinsesa at sinabi, "Lumayo ka." Sumagot si Reggie, "Kakaiba ka. At may napakalakas na espiritu sa iyong tabi. Bakit parang nagiging selosa ka, parang kang little girlfriend?" Kaya nakangiti pa si Reggie at sinabi, "Relax lang, hindi ako nandito para agawin ang boyfriend mo." Ngunit galit pa rin ang prinsesa sa mga sandaling yun. Sa isip ni Fang Ning, ang soul hunter na ito, hindi siya mukhang partikular na may galit sa mga espiritu. Sinabi ni Reggie, "Nagugulat ka ba sa ugali ko patungkol sa espiritu na kasama mo?" Kaya agad na pinaliwanag ni Reggie, "Dati, may kalaban kami ng mga espiritu dahil karamihan sa kanila ay sumusunod sa kanilang mga instinto at nagiging masama. Kaya tungkulin namin na tanggalin sila. Ngunit hindi kakaiba ang iyong sitwasyon, nitong mga nakaraang taon, may mga kaso na ng mga human espers na nakipagkontrata ng kaluluwa sa mga espiritu sa loob ng aming organisasyon." Tinawag ni Yu Ying si Reggie habang akay-akay niya si Officer Zhang. Kaya nagtanong si Reggie, "Kamusta si Instructor Zhang?" Sumagot si Yu Ying, "Malubha ang mga sugat niya. Kailangan naming dalhin siya pabalik sa organisasyon para magamot kaagad." Nagtanong si Fang Ning kay Yu Ying, "Siya ba ang inyong instructor?" Sumagot si Yu Ying, "Oo, ako at si Reggie ang mga disipulo niya." Pero pagkatapos niyang iwan ang mga soul hunters, nag-imbestiga siya mag-isa at hindi na kami nakontak mula noon. Kamakailan lang siya muling nakipag-ugnayan nang makakita siya ng mga pahiwatig tungkol sa abyss. Sinabi ni Reggie, "Pareho kayo nasugatan ngayon, kaya't siguro ay ligtas na siya ngayon. Pero maraming pakana ang abyss, balang araw ay matutuntun ka rin niya." Kaya sinabi ni Yu Ying, "Ngayong pagkakataon, nagpadala na sila ng mga halimaw tulad nina Yuan Ju at Yuan Shi, sa susunod ay mas handa na sila, at hindi na namin kayo matutulungan. Maliban na lang kung." Agad na sumingit si Reggie at sinabi, "Maliban na lang kung opisyal kang sasali sa amin,
ang mga soul hunters, at maghanap ng proteksyon mula kay Hunt Master. Pagkatapos, inabot ni Red G ang isang card kay Fang Ning. Sa isip ni Fang Ning, tinanong ko kanina kung paano tinatrato ng soul hunters ang mga espiritu na may kasunduan sa kaluluwa, pero binago niya ang paksa gamit ang kondisyon ni Officer Zhang bilang dahilan. Tila ang isyong ito ay kontrobersyal din sa loob ng mga soul hunters. Biglang kinuha ng prinsesa ang card na hawak ni Red G. Nagulat si Fang Ning at nagtanong, "Prinsesa, anong mangyayari kung ang soul hunters?" Sumagot ang prinsesa, "Ang asawa ko, kanina lang ay delikado na, at wala ang proteksyon ng soul hunters. Mas nag-aalala ako sa iyo, kaysa sa sarili ko." Kaya sinabi ni Red G, "Sige, unofficial member ka na Fang Ning. Magpapadala ang organisasyon ng isang tao upang subukan ka pagkatapos ng 5 araw mula ngayon. Sana ay makapasa ka." Pagkatapos bago pa man sila umalis, si Red G at nagsabi sa mga bida, "Ang Soul Hunter Organization ay malugod kang tatanggapin. Subalit sinabi ni Fang Ning, huwag kang magdesisyon para sa akin, hindi ko pa alam kung anong desisyon ang gagawin ko. Ngunit sinabi ni Yu Ying, pag-isipan mo ito sa loob ng mga susunod na araw. Kung ayaw mo pa ring sumali pagkatapos ng 5 araw, ibalik mo na lang ang nameplate sa taga-suri. Ngunit kung pipiliin mong sumali para sa kaligtasan ng iba, kailangan naming subaybayan ang iyong lokasyon sa real-time at maglagay ng ilang mga limitasyon sa iyong kapangyarihan. Sana ay maintindihan mo." Subalit sinabi ni Fang Ning, "Wait, may kaibigan akong nasugatan din ni Yuan Ju." Kaya agad na tinuro ni Yu Ying si Zhu at sinabi, "Kung ang kaibigan na tinutukoy mo ay yung matabang lalaking nakahiga dyan, tiningnan ko na siya, at sa pagkakaalam ko, hindi naman siya seryosong nasugatan." Na ikinagulat naman ni Fang Ning. Bigla na lang bumangon si Zhu, kaya nasabi ni Fang Ning, "Nagkunwari ka lang napatay buong oras na ito." Sumagot si Zhu, "Actually, ang Diamond Talisman ang tumanggap ng lahat ng damage. Pero naubos ko na ang mga talisman ko. Mahalaga ang buhay ko." Nasabi ni Fang Ning, "Pinahirapan mo pa ako ng walang dahilan." Samantala, sa kabilang banda habang ang isang lalaki ay naglalakad sa isang sementeryo, nakaramdam siya ng kakaibang presensya mula sa likuran. Habang makikita na malubha ang kalagayan ni Yuan Ju at Yuan Shi mula sa laban, kasabay ng pagbagsak ng mga ito. Si Yuan Shi ay nagsusuka ng dugo at nasabi na lamang niya, "Ang mga soul hunters, at ikaw, Fang Ning, saang yung special spirit contract? Huwag kang mag-alala, darating din ang panahon mo. Nagkaroon ako ng internal injuries dahil sa paglaban sa spatial turbulence, halos wala na akong spiritual energy. Hindi ko alam kung nasaan kami." Si Yuan Ju ay hindi pa nagising, at ang lunar disk na ibinigay ng doktor ay nasira na. Kasabay nito ay nakaramdam si Yuan Shi, kaya naisip niya, isang tao. Maari ba itong soul hunters, bakit ngayon pa? Nagulat ang lalaki nang makita ang mga bakas ng dugo mula sa lupa. Nang malapit siya, natagpuan niyang nanghihina ang dalawa, kaya nagulat siya at nagtanong, "Anong nangyari?" Ngunit bigla na lang natawa si Yuan Shi nang may nakakatakot na itsura, habang ang lalaki ay takot at nagsabi, "Bakit ka tumatawa? Kailangan ba natin ng ambulansya?" Pagkatapos, bigla na lang pinulupot ng isang malaking ahas ang lalaki, at kasabay nito, mabilis na kinain ni Yuan Shi ang lalaki ng buhay. Kaya sinabi ni Yuan Shi, "Anong pakialam ko kung mawalan ako ng isang braso, Yuan Long? Ngayon, sa wakas, mayroon akong kalamangan sa iyo. Kapag nawala ang tiwala ng doktor sa iyo at pinayagan kaming lamunin ng iyong spiritual energy, tiyak magiging isa ako sa top 12 guardians." Pagkatapos, nagkaroon ng isang fireworks, kasabay ng malakas na pagtawa ni Yuan Shi. Kabilang banda, habang ating mga bida tila nakaalis na sa kaguluhan kanina, nasabi ng prinsesa, "Asawa ko, anong araw na ba ngayon?" Tila may kasiyahan yata, sumagot si Fang Ning, "Dragon Boat Festival." "Siguro, dahil palagi akong mag-isa, hindi ko na masyadong pinapansin ang mga ganitong bagay." Pagkatapos, napunta sila sa isang love hotel at naisip ni Fang Ning, ito na yata ang pinakamurang hotel na malapit, pero mukhang hindi ito kagalang-galang. Pagpasok nila, isang receptionist na babae ang nagsabi, "Welcome. Tamang-tama kayo dito. May iba't ibang tema kaming ino-offer tulad ng ospital, nurse, classrooms, buses, airplanes, at may mga matching outfits pa kami na pwedeng rentahan. Tiyak na matutuwa kayo."
Naguluhan ang prinsesa tungkol sa tema, kaya sinabi ni Fang Ning sa receptionist, ibigay na lang po ang pinakamurang kwarto. Dito lang kami para matulog. Subalit sa isip ni Fang Ning, hindi ko alam kung magkano ang kailangang bayaran ko sa landlord para sa bahay na pinasabog ni Yuan Long, kaya mabuti pang magtipid na lang ako. Siguro hindi ako mababayaran ng Soul Hunter para sa pagkasira ng bahay na yon. Pagkatapos, sinabi ng receptionist, hindi ako nagkakamali, nandito lang kayo para matulog, ano pa bang gagawin ninyo sa hotel kundi matulog? Habang pumasok ang ating mga bida, tila natawa ang receptionist at nasabi, tingnan niyo itong talentadong lalaki at magandang babae. Mukhang magkakaroon ako ng magandang kita ngayon, pwede kong ibenta ito ng mahal. Makikita ang receptionist na abala sa pagmamasid sa CCTV, tila may masama siyang balak. Napansin niya na pinagmamasdan ng ating mga bida ang buong paligid ng kanilang kwarto. Pagkatapos, humiga na si Fang Ning sa kama at nasabi, sa wakas, makakapagpahinga na ako ngayon. Subalit napansin ni Fang Ning na tila hindi mapakali ang prinsesa sa buong paligid, kaya nagtanong siya, anong problema? Ngunit naiinis na sinabi ng prinsesa, ayokong tinititigan. Nagulat si Fang Ning sa kanyang nalaman. Naisip niya, tama, mula nang pumasok tayo sa kwarto, may nararamdaman akong parang may nagmamasid. Kung hindi pa sinabi ng prinsesa, akala ko baka imahinasyon ko lang. Naisip din niya, baka si Yuan Shang na naman ang sumusubok na subaybayan ang ating lokasyon. Habang pinagmamasdan ng receptionist ang ating mga bida, natatawa itong sinabi, araw ko yata ngayon. Ang video ng batang magkasintahan na ito ay tiyak makakapagbigay ng magandang kita. Lalo na yung babaeng may puting buhok. Ang ganda niya, mukhang mahilig siya sa cosplay. Ang mga kabataan ngayon, talaga namang interesado sa ganitong mga bagay. Pagkatapos ay biglang nagkaroon ng error sa screen ng CCTV. Agad na tinapak ng receptionist ang screen para alamin kung anong nangyayari. Ngunit nagulat siya nang biglang ang kamera ay nakatutok na sa kanyang likuran. Habang makikita ang isang nakakatakot na babae mula sa kanyang likod, naisip ng receptionist, imposible. Wala akong inilagay na surveillance camera sa lokasyong yun. Sa kanyang paglingon, tila wala naman siyang nakita. Napabuntong hininga na lamang siya at nasabi, siguro na malikmata lang ako kanina. Subalit na pagtanto niya, hindi tama ito. Bakit ang surveillance camera ay nagpapakita pa rin ng view sa likod ko? At bakit parang mas lumalapit, malinaw kong tiningnan kanina, wala namang kahit ano roon. Muling bumalik ang kamera sa kanyang likod kaya nasabi niya, ano bang nangyayari dito? Biglang lumitaw ang isang nakakatakot na bata sa window ng CCTV. Dahil dito, napasigaw siya sa takot nang makakita ng isang multo. Samantala, nang makuha ni Fang Ning ang mga nakatagong camera at audio sa buong paligid. Naisip ni Fang Ning, kaya pala mura ang hotel na ito, may dahilan talaga. Subalit nagtaka si Fang Ning sa ginagawa ng prinsesa kaya agad niya itong tinawag, yan ba ang fear energy? Sabi ko, bigyan mo lang siya ng kaunting takot, pero sigurado ka bang hindi ka sosobra? Sumagot ang prinsesa, huwag kang mag-alala, aking mahal na asawa. Tinakat ko lang siya hanggang mawala ng malay. Magkakaroon siya ng sakit ng ulo ng ilang araw at mararamdaman niyang pagod ang kanyang isipan ng 1 o 2 buwan. Kaya masayang sinabi ni Fang Ning, napakahusay talaga ng prinsesa. Subalit sa isip niya, buti na lang at naging maingat ako. Kung hindi, magiging problema kung nakuna niya ng video ang prinsesa habang lumulutang sa ere o anumang kakaiba. Naalala rin niya, inatake ni Yuan Shang ngayong gabi at maraming karaniwang tao sa lugar na inuupahan namin ang nakakita nito. Ano kaya ang gagawin ng mga soul hunters para ayusin ito? Sa pagbukas ng TV ni Fang Ning, narinig niya ang boses ng reporter na nagpapaliwanag. Bandang alas 8 ng gabi ngayong araw, nagkaroon ng sunog at pagsabog sa isang gusali sa Zichenyuan Residential Area sa silangang distrito ng Haicheng. Matapos matanggap ang alarma, agad na nagpadala ang Haicheng Fire Brigade ng mga puwersa para sa pag-apula ng apoy at pagsagip sa lugar. Kaya naisip ni Fang Ning, tulad ng inaasahan, dahil sa laki ng kaguluhan, tiyak na lalabas ito sa balita. Habang nanunood, namangha ang prinsesa at sinabi, asawa ko, ito ba ay mahika? Paano nagagawa ng mga tao na magsalita mula sa loob? Samantala, narinig pa rin nila ang reporter. Ang mga nasugatan ay agad na dinala sa ospital para magamot.
Ang sanhi ng sunog ay kasalukuyang iniimbestigahan. Ipinaliwanag ni Fang Ning, ito ay telebisyon. Para rin itong mga video na tinulungan mo akong gawin, kung saan ang iba ang nag-film at inilalagay ito sa loob. Ito naman ang remote control, maaari mong gamitin ito para magpalit ng channel. Pagkatapos, iniabot niya ang remote at sinabi, maglaro ka na muna niyan, maliligo lang ako. Masayang sumang-ayon naman ang prinsesa at sinimulan ng gamitin ang remote. Habang tinitingnan ni Fang Ning ang prinsesa na tila masayang nanunood, naisip niya, kung tutuusin, dahil may computer tayo sa bahay, halos dekorasyon na lang ang TV. Hindi na natin ito nabubuksan ng matagal-tagal kaya ngayon lang naranasan ng prinsesa ang ganito. Pakiramdam ko ay unti-unti na siyang nasasanay sa modernong pamumuhay. Naalala ko pa noong unang dating niya, hindi pa niya alam kung paano magsipilyo. Parang kailan lang yon. Napag-isipan din niya, buti na lang at maayos sina Guan Wen at Lian Xiang. Ayon sa prinsesa, matatag pa rin ang kanilang mga kaluluwa, pero hindi lang nila magawang mag-materialize sa ngayon. Kung gusto nilang bumalik sa dati nilang kalagayan, mukhang kakailanganin nila ng malaking dami ng fear energy. Para sa paggaling ni Guan Wen at sa pag-unlad ng lakas ng prinsesa, kailangang madaliin ang beta test ng VR game. Buti na lang at si Zhu ay sanay sa aspetong ito at nagsimula ng gumawa ng mga hakbang. Napabuntong hininga na lang si Fang Ning at naisip, kailangan ko na namang maghanap ng bagong uupahan. Pero kung sasali ako sa mga soul hunters, hindi ko alam kung maglalaan sila ng tirahan para sa akin. Habang naliligo, naisip niya, mas komportable talaga ang maligo sa bathtub kaysa sa shower. Pakiramdam ko, parang nabuksan ang lahat ng pores sa katawan ko. Pwede kong punuin ulit ang tubig mamaya para makapagbabad din ang prinsesa. Bigla siyang nakarinig ng kakaibang tunog mula sa labas. Naisip niya, galing ba yun sa ibang kwarto? Ang pangit ng soundproofing dito. Subalit na pagtanto niya, hindi, mukhang galing yun sa TV sa kwarto namin. Agad niyang binuksan ang pinto at sinabihan ng prinsesa, ano ang pinapanood mo? Ngunit hindi niya naituloy ang sasabihin nang makita niya ang prinsesa. Ang prinsesa ay nakasuot ng isang napakaakit na kasuotan habang abala sa panunood ng alam na ninyo yan mga kabute. Habang patuloy ang eksena sa pagitan ni Fang Ning at ng prinsesa, mabilis na nakaiwas ang prinsesa sa tangka ni Fang Ning na kunin ang remote control. Nainis si Fang Ning at nasabi, bakit ito ang pinapalabas sa TV ng hotel na ito? Napakabulok naman. Gayunpaman, nagpatuloy ang prinsesa sa pag-iwas at mariing sinabi ni Fang Ning, patayin mo na yan. Hindi mo ito dapat panoorin. Nagkaroon ng habulan sa loob ng kwarto, habang pilit kinukuha ni Fang Ning ang remote control mula sa prinsesa. Ngunit mariing tumanggi ang prinsesa at masayang tinutukso si Fang Ning. Sa wakas, nahuli ni Fang Ning ang prinsesa, at tanong nito, at saan mo naman nakuha ang mga damit na yan? Di ba sinabi mo na hindi ka basta-basta nakakagawa ng damit? Nabitawan ng prinsesa ang remote control kasabay ng pagbagsak nila sa kama. Sinabi ng prinsesa, nasa closet lang ang mga ito. Nakita ko habang hinahanap ko ang mga surveillance devices. Nagulat si Fang Ning nang bigla siyang itinulak ng prinsesa, at ngayon ay nagpalit sila ng posisyon. May kaakit-akit ng ngiti ang prinsesa nang tanungin siya, so, asawa ko, nagugustuhan mo ba? Hindi makasagot si Fang Ning, tila nahihiya sa sitwasyon. Sa maselang sandali, tinawag muli ng prinsesa si Fang Ning ng asawa ko, na nagdulot kay Fang Ning ng pagkalito at tanong sa sarili kung ano ang gagawin niya. Ngunit bago pa man siya makapag-isip ng sagot, biglang hinayla ng prinsesa ang tuwalya ni Fang Ning, dahilan upang magulat ito. Agad niyang sinabi, boss, pag-usapan natin ito. Pwedeng patayin muna natin ang TV at ang ilaw. Ang gabing yun ay nauwi sa masiglang bakbakan sa kama. Nang sumapit ang umaga, patuloy pa ring maririnig sa TV ang ulat ng reporter. Ayon sa follow-up report ng aming reporter, ang pagsabog kagabi sa residential building sa Zichengyan Residential Area ay sanhi ng gas leak. Sa ngayon, 3 tao ang nakumpirmang nasawi at 14 ang nasugatan. Biglang tumunog ang cellphone ni Fang Ning, kasabay ng mahimbing na tulog ng prinsesa. Agad niya itong sinagot at maririnig, hello, Aunt Liu. Oh, huwag kang mag-alala. Hindi ako tatakbo, babayaran ko ang lahat ng nasira. Ngunit nagulat si Fang Ning nang marinig ang sagot ni Aunt Liu, kailangan niyang magbayad ng 1 milyon.
Dagdag pa nito, kailangan niyang bayaran din ang mga naapektuhang kapitbahay. Kaya naluluha sumagot si Fang Ning. Sige, naiintindihan ko. Pagkatapos, mabilis niyang pinutol ang tawag upang makapag-isip, kaya napabuntong hininga na lamang si Fang Ning at sinabi, kakagawa ko pa lang ng pera mula sa Dufeng Commission, parang bumalik na naman ako sa simula. Lahat ng kinita ko mula sa mga video na ginawa ko, ubos na. May utang pa ako. Biglang may kumatok sa kanilang pintuan. Napaisip si Fang Ning, mukhang dumating na ang mga damit. Binuksan niya ang pinto at kinuha ang package mula sa delivery rider. Agad na nagpasalamat. Pagkaraan ng ilang sandali, nagising ang prinsesa. Masaya siyang binati ni Fang Ning, gising ka na rin sa wakas. Kasabay nito, ipinakita niya ang mga damit na binili niya at sinabing, binili ko ito para sa'yo. Sige, magpalat ka na. Sumunod naman agad ang prinsesa at mabilis na nagbihis. Nang makalapit ito, sinabi ni Fang Ning, kagabi, sinabi mo na papasok ka sa mahabang yugto ng kahinaan matapos ang fusion ng kontrata natin. Tumango ang prinsesa at sumagot, tama ka, asawa ko. Siguro nararamdaman mo rin, naubos ko na halos lahat ng naipon kong espiritual na lakas. Ngunit sa kabila ng lahat, ngumiti ang prinsesa at idinagdag, mahirap man gamitin ang mga kapangyarihan natin sa ngayon, gagawin pa ko rin ang lahat upang protektahan ka, asawa ko. Ngunit sinabi ni Fang Ning, ang nalalapit na pagsusulit ng Soul Hunters, 4 na araw na lang ang natitira bago ang pagsusulit natin. Sa oras na dumating sila, kailangan nating magkaroon kahit papaano ng kakayahan para protektahan ang ating sarili. Ano man ang mangyari, pero saan ko hahanapin ang mga kaluluwa para maibalik ang lakas mo? Biglang tumunog ang kanyang cellphone, kaya agad niya itong sinagot, hello, Director Wang. Tungkol ba ito sa kita mula sa video? Sakto ang timing mo kasi medyo gipit ako ngayon. Ngunit ang sagot ni Director Wang, Mr. Fang Ning, hindi pa dumarating ang bayad. Ang dahilan kung bakit ako tumawag ay may kinalaman sa ospital. Agad na ipinaliwanag ni Director Wang, may tumawag sa akin, ang direktor ng isang ospital. Napanood niya ang video natin at gusto raw niyang magpatulong sa iyo para magpaalis ng mga multo. Sumagot si Fang Ning, scripted lang naman yung video. Sino naman ang magtuturing na totoo yun, di ba? Ngunit sa loob-loob niya, naisip niya, mas mahalaga ang pagtuon sa pagsusulit ng Soul Hunters exam. Hindi ko na kailangang dagdagan pa ng komplikasyon ngayon. Tumugon si Director Wang, Mr. Fang Ning, hindi ka ba online nitong mga nakaraang araw? May outdoor adventure streamer na ang pangalan ay Lin Wan. Nag-post siya ng video tungkol sa laban mo sa masamang espiritu sa Haiyuan Elementary School. Viral na ito. Maraming tao online ang tinatawag kang isang exorcism master ngayon. Nagulat si Fang Ning sa narinig at biglang naalala ang video. Yung video na yun, para lang yun sa joint promotion namin. Hindi ko inaasahan na magiging ganito ito kasikat. Peke lahat yun, puro special effects. Exorcism master, hindi ka naman naniniwala dyan, di ba? Tungkol naman dun sa direktor na sinasabi mo, sabihin mo na lang na nakabakasyon ako at wala akong oras. Nadismaya si Director Wang ngunit tumugon, sabi niya willing siyang magbayad ng 800,000 bilang pabuya. Okay, Mr. Fang Ning, kung wala kang oras, naiintindihan ko. Sasabihin ko na lang sa kanya na hindi pwede. Ngunit biglang nagsalita si Fang Ning, sandali lang. Napuno ng kaba at pagkagulat ang kanyang isip. 800,000. Hindi ko pwedeng palampasin ang ganitong oportunidad. Si Yuan Shang ay nagkaroon ng malaking pagkalugi at nakuha ang atensyon ng mga Soul Hunters. Hindi na dapat sila gumalaw ulit sa kahit anong oras. Kaya't mabilis niyang sinabi kay Director Wang, alam mo naman, ang oras ay parang cleavage ng isang babae, konting pisil lang, may makukuha ka pa rin. Ibigay mo sa akin ang contact information niya ngayon. Hindi nagdalawang isip si Director Wang at agad na ibinigay ang impormasyon. Samantala, napaisip naman ng prinsesa tungkol sa sinabi ni Fang Ning na pagpisil sa cleavage, kaya't napatingin siya sa kanyang kokomelon, nagtataka sa kahulugan ng mga salitang iyon. Matapos ang kanilang usapan, nasabi ni Fang Ning, tungkol talaga ito sa kasabihang speak of the devil. Kanina lang iniisip ko kung paano ko babayaran ang rente sa landlord ko. At kung meron ng kaluluwa roon, magiging perpekto ito para makarecover ang prinsesa ng kanyang lakas.